end of service benefits. Para mas matulungan kayo, again, we have offices all over the world. If you're in Saudi Arabia, we have 3 offices there in Riyadh, Jeddah, and Al Kubar. Sa Kuwait, meron tayo. Usually ito yung mga questions dito eh. Bahrain, meron tayo na ganyan. Kung ayaw ibigay sa inyo, humigay ng tulong sa ating mga offices ni MW and OWA. Kukomputing nila yan. And then, pupuntahan natin yung mga employer para makuha nyo yung inyong end of service benefits. Marami pong opisina, DMW, OWA, pero ang tanong, ganun ba kadali puntahan? Real talk lang po. Sir Arnel Ignacio, thank you po sa pag-share ng video regarding dito. Pero po, 10 years na rin po kung OFW, mandali nyo lang po kasi sabihin na pumunta po sa opisina, hingi kayo ng tulong para kayo ang pupunta sa opisina. Shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. This is OFW Pinoy TV Reaction. So gagawin po natin ng reaction yung sarili kong video. Siguro 1 month ko na ito na-upload. So meron tayong i-correct, meron tayong idadagdag na idea, suggestion. No? Marami man nagko-comment dito sa baba, dito sa video na ito, may mga gandang opinion. Okay? May mga suggestion silang ibibigay. Okay? Kasi medyo mahihirapan tayo para makuha tong end of service doon sa mga among hindi nagbibigay. Okay, tapusin lang muna natin itong video, no? Magre-react po tayo paunti-unti. Sa empleyado, sa employer. Hindi po nangyayari yun. Hindi po ganun nangyayari. Badalin nyo. By the way, ito yung ginawa ko last a month. So ito po yung sinabi ko before, okay? So may dadagdag lang ako. Lang sabihin, okay, sige, siguro, katulad ko, pwede ako pumunta sa driver. Okay, yung mga ang trabaho is nasa labas, nasa field. Paano yung mga kasambahay? Tandaan po natin, Sir Arnel, mas marami pong mga empleyadong OFW na nasa bahay, kasambahay kung tawagin. Sila po ba, nung dinala nyo sa abroad, may alam ba sila kung saan location yan? May alam ba sila, kahit nga yung kapitbahay nila o yung kabilang kanto, hindi nila alam yan kung ano yung address Pupunta pa kayo sa opisina. Sa tingin mo, makakalabas yung mga kasambahay na yan, basta-basta? Ni ikama nga, wala Di ba? Ni passport wala kung mahuli pa yan. Sa tingin niyo, Sir Arnel, papayagan ng amo yan, pupunta dyan sa end of service para ireklamo yung amo, siya pa yung magatid. Never po mangyayari yan. Never po. Madali nyo lang sabihin na pupuntahan. Yes, may nababasa ako sa mga comment section na hindi talaga sila nakakalabas sa bahay. Okay? By the way, doon sa mga hindi alam yung location, may ginawa akong content dito, no? Paano nyo i-send yung location nyo kung saan po kayo nakatira. So, ang gamit ko lang doon is yung WhatsApp, okay? Pero marami namang apps na pwede gamitin kung saan exact location. For example, ako ito. Okay, pwede mo i-send sa mga kaibigan. May ginawa po akong content related dito. Tahan nyo, magreklamo kayo. Ang hirap nga tawagan yung, guys, hindi ako against sa ating gobyerno. Isa din po akong OFW 10 years na. Kasi parang something alam mo yun, nag-implement sila, pero hindi akma Madali na sabihin nyo, pumunta lang kayo. Hindi po sa dami ng hindi ito about kay Sir Arnel so napaka-active, na masipag po yan si Sir Arnel. Isa pong OWA administrator natin. Wala saludo po kay Sir Arnel. Marami pong nagagawa po niyan. Marami pong naitutulong dyan sa mga OFW. Okay, so ang sa akin lang is yung mga reaction ng mga nagko-comment, which is yung hindi talaga halos, para sa akin kasi Sir Arnel, parang mahihirapan po kami makuha. By the way, hindi sa akin, sa mga kasambahay na hindi natin na ipupush yung mga amo nila na makuha talaga yung end of service. Yun nga, sabi nyo nga, pwede kayo pumunta sa opisina, pero mahirap talaga. Okay? Sige, tuloy ko lang to. OFW, pupuntahan nyo yung employer, mapapahamak pa ang OFW natin. Alam nyo, pinaka-the best tip ko dyan, best advice, Sir Arnel, kung napanood nyo po ito, share nyo po itong video. Alam nyo, sa umpisa pa lang, di ba 2 years ang contract natin? Okay, ang sahod 1.5. Okay, sige sabihin natin 1.5. So dapat, unang pwedeng gawin, okay, ng government natin o yung agency, kausap yung agency, okay, at saka yung empleyado, mag-uusap sila. So dapat ang agency hahawak. By the way, agency at yung employer, mali yung pagsabi ng empleyado. So dapat by the way, maganda, tatlo po sila mag-uusap, pero pinaka na main doon is yung agency at saka yung employer din. Kasama din dapat yung employer sa OFW. Hindi na yung OFW makipag-communicate sa employer niya regarding sa sahod kasi malabo po yan. Hindi lahat po nakakapagtapos. Okay? Mamaya salita lang English, hindi naintindihan. Yes nang yes yan. Hindi po dapat. Ang communication, both employer at saka sa agency. Ganito, sasabihin ng agency, bago nyo dalhin, di ba? Sila may kailangan Sila may kailangan ng katulong So, kung ang sahod mo ay 1.5, okay, sa loob ng 2 years, ang end of service mo is 1 buwan. Sabihin natin ang sahod mo 1.5. So, dapat sa loob ng 2 years mo, may 1.5 ka.
What if? So, iko-correct ko lang guys, dito sa Saudi guys, yung end of service, once na nakapag-service ka ng 4 years, okay, ulitin ko ang Saudi Arabia, okay, para makakuha po kayo ng end of service benefits natin na isang buwan, sa loob po ng 4 years ka nagtatrabaho, hindi po 2 years. Itong ginawa kong content is sample lang, okay? So, hindi ko lang alam exactly kung taga-Kuwait kayo, comment po kayo kung Oman kayo para sure ako kung ilang taon ba bago kayo makakuha ng end of service. So dito sa Saudi Arabia, may ginawa din ako content yan na yung 1 month sahod, okay, pag nakapagtrabaho ka ng diretso sa loob ng 4 na taon. Diyan po kayo makakuha ng 1 month na sahod kung ang sahod mo is 1.5, okay? If pwede yun, first option, yung 100 real, okay? Sabi natin, 1,500 real ang iyong end of service, okay? So, every month, yung first month sahod ng isang OFW, dapat doon pa lang ikakaltas na, okay? Idadagdag sa sahod. So, 1.5 plus yung 100 na end of service, okay? Sa loob ng 15 months, bago siya magtapos ng 2 years, di ba, 24 months. So, nakukuha na niya yung end of service ng pautay-utay 100 para sigurado, okay? Para sigurado na meron na siyang nakukuha. Okay? Sigurado. So, may dadagdag ako. So, pwede ako mag-compute niyan. Okay, sige. Sabihin po natin, 4 years po kayo. Ang 4 years kasi meron pong 48 months po yan. Okay? Kung ito po yung option natin, dapat yung amo natin nagbibigay unti-unti, every month na sahod, idadagdag para hindi na matatambakan yung amo. Para sigurado pa lang, from the start, nakukuha na natin paunti-unti yung ating end of service. Okay? Sabihin natin 4 years. So, 48 months. Ngayon, i-divide po natin kung ang sahod mo is 1.5, so dapat 48 times 30 mo real, so 1,440, logi ka naman. So ngayon, 40 real, so lumalabas 1,920. Ayan mo, logi yung amo, pero mayaman naman eh. So ibig sabihin, every month may sahod kang 1.5, tapos meron kang 40 na ibibigay ng amo mo para sa loob ng 4 year, yung 40, okay, 40 real, idadagdag mo, okay, ulitin ko, 1,500 sahod mo, ngayon, gagawin ng amo mo ng 1,540. Yung 40 real para ito doon sa end of service mo na kinumpute nyo na sa loob ng 4 years. Kasi i-divide mo yan, 48 months, divide by 40, ang kalabasan na 1,920. So, asahod mo yung 1,900 lang naman, pero consideration na lang. So, doon pa lang mag-i-start yung doon pa lang nakukuha nyo na yung end of service. Ngayon, may tanong, yung amo naman ang magre-reklamo, paano kung hindi bumalik yung yung katulong nila, 2 years magbabakasyon, okay? Pero nakuha na yung kalahati. Ang usapan naman sa batas ng Saudi, para makakuha po kayo ng 1 month is diretso 4 years. What if hindi po nagtuloy yung OFW? Pwede ba kunin ng amo? Yes, pwedeng kunin, kaya nga may usapan doon sa agency. Yun po yun or sa DMW. Yun po yung sinasuggest ko kung ano yung pwedeng magkaroon po na yung idea yung ating gobyerno pagdating kasi medyo malabo po talaga makukuha yung end of service kung hindi talaga nagbibigay yung amo. Ito naman yung payo ko, opinion ko. Okay? So, sige, may itutuloy lang natin muna to. Yes po. Pangalawa, ganito. Kung hindi naman, kung gusto naman ng agency o yung empleyado ng buo, okay, buo yung end of service, makuha, mas maganda kasi mo, buo yung end of service. Pwede rin yun. Pero, dapat, pag natapos, hindi na sa employer, sa agency na. Okay, bakit hindi? Singilin niyo muna yung employer from the start. Okay, binayaran niyo yung OFW, di ba? Sabihin niyo sa employer, kami mga agency, employer, bayaran niyo muna kumbaga partial 2 years yung end of service. Ngayon, pag hindi natapos o tumakas yung OFW namin, sabihin ng agency, i-refund po namin sa inyo. Pwede yun. Kasi mapipilitan sila eh. Ngayon, pag natapos ang trabaho o 2 years ng isang kasambahay o isang OFW, automatic sa agency kukunin namin. Ang problema lang kasi, yung end of service sa loob ng 4 na taon. Okay? Ang kontrata po kasi ng agency natin at sa atin is 2 years lang. Kasi after ng 2 years, hindi na po tayo hawak ng agency. Yan din po yung mga nagsasuggest sa ibang mga OFW din na, what if magsara yung agency? Okay, what if hindi ka na hawak ng agency? Yan po yung pinaka-worst, yun po yung nagiging problema ngayon ng OFW. Okay, so ito lang naman, suggestion ko lang naman yun dito sa una kong video. Ngayon, ito, napapag-usapan natin, nagiging malinaw dahil nga sa tulong ng mga nagko-comment dito sa baba. Yun po yung kagandahan, nag-usap-usap po tayo, hindi po tayong perfecto na tao. Okay, tama ba? So, after 2 years, wala nang hawak na agency. Kasi ang usapan kasi ng end of service sa Saudi dito is 4 years.
So, yan po yung dapat pag-aralan ng ating gobyerno na ang gulang ng isang OFW is makuha po yung end of service. Okay? Kasi umabot na po ng mga 30 years, 17 years, wala po silang talaga nakukuha. By the way, hindi po talaga sa gobyerno nakukuha yung end of service, ha. Hindi po talaga dapat kasi sa empleyado, sa employer po talaga nakukuha yung end of service. Kasi imagine nyo guys, kung ang end of service is sa gobyerno makukuha, okay, or sa, by the way, sabi ko kasi dito sa video, sa agency ko, paano ko magsara? What if after 2 years, 4 years, hindi na hawak? May point po yung mga kapwa ko OFW. Siguro, babaguhin ko, pwede sa OWA, pwede sa gobyerno natin, yung end of service. Ang tanong lang, saan kukunin ng budget ng gobyerno natin, let's say yung OWA, yung end of service. Una-una, marami pong mga OFW dito na undocumented. Hindi porket OFW ka, matagal ka na, is ibibigay ng gobyerno. Unfair po doon. So, saan kukunin? Katulad ng OWA membership, ikaw ba nakakapag-member? Yan po ay dapat pinag-uusapan. Ito, sinasabi ko lang, sinishare ko lang. Kasi hindi naman lahat ibibigyan ng end of service ng OWA, malulugi po yung gobyerno natin. Okay? Kasi wala naman talaga obligasyon ang OWA natin o yung gobyerno natin para makuha yung end of service. Direct ka talaga sa amo natin. Yun po yung dapat pag-uusapan. No? Yan dapat makakuha sila ng idea yung gobyerno natin OWA. Basta ang goal ko lang bilang isang OFW, kasama nyo rin po ako na after ng pinaghirapan natin 16 years, 20 years, na may makukuha man lang tayo na end of service. Ang tanong lang, question mark, kanino? Siyempre, sa amo. Paano kung hindi nagbigay yung amo? Kasi wala daw sa kontrata. Kasi, kaya sinasabi nila wala sa kontrata, hindi rin alam ng katulong kasi nga, yung mga dokumento is nasa amo, tinatago. So, wala pong habol. Kasi, alam, karamihan po sa mga kasambahay, hindi naman sa hindi nakapagtapos yan, hindi naman nagbabasa kontrata kasi pagdating mo pa lang sa airport, kung saan bansa ka, hawak na ng amo yung dokumento mo. Paano ka makapagbasa ngayon ng kontrata? So, nakakamutan, hindi na alam ng mga kasambahay natin, mga kapwa OFW, yung laman ng kontrata. Hindi nga alam na mayroong free food. Hindi nga alam na may food allowance, yung mga personal needs na ibibigay, may tamang rest day, tamang pahinga dapat, di ba, sa isang araw. Nakalakip po yan doon sa kontrata. May hawak ko po yun. Okay? Paano? Hindi alam ng kasambahay. Excited lang makaalis lang sa Pilipinas. Okay? Ang gulang naman ng isang OFW is makasahod buwan-buwan. Pero hindi alam yung mga benepisyo doon sa loob ng kontrata. Yan po yung point ko dito. So, ngayon, ang question mark, paano tayo matutulungan ng gobyerno, okay, para masolve to, paano makukuha yung mga benepisyo ng mga OFW? Okay? Like vacation leave. I'm sure yung iba hindi nga binibigyan vacation leave, nagbabakasyon. Ito pang worse, sa kanila pa yung ticket back and forth. Comment nga kayo kung isa po kayo nakaranas nun. Back and forth sila pa nagbabayad. Kaya nung nag-comment, nag-reply ako, bakit ka pa bumalik? Para sa akin, hindi na ako babalik. Kasi ako na yung nagbakasyon, ako pa nagbabayad ng ticket, back and forth. Hindi ka na nga bibinigyan ng vacation leave. Ito pa yung problema. Ikaw pa nagbayad ng ticket, tapos bumalik ka pa. Ako, huwag ka na bumalik sa amo na yun. Mag-apply ka na lang sa iba. Alam mo bakit? Hindi. Napakasimple. Ikaw na nagbayad ng ticket, nasa kontrata naman yan. Kung ang iba nga, nagre-reklamo, hindi binigay yung vacation leave, samantalang amo na yung ticket, much more, kung ikaw na yung nagbabayad ng ticket, pabalik, tapos wala pang vacation leave. So, huwag ka na bumalik. Kung ako, hindi na ako babalik. Ngayon, magre-reklamo po kayo sa social media na wala kang vacation leave, ako pa nagbayad ng ticket, pero bumalik ka naman. So, ibig sabihin, in-accept nyo yung kanyang sitwasyon. Pumapayag kayo sa amo. Bakit? Wala kayong choice. Para sa akin, kung kayo po may experience bilang isang kasambahay, what if hanap po kayo sa iba? Baka sakali. Okay? Hindi ko naman sinabing mabait yung amo, kaya kayo nandyan, bumalik, kahit ako nang gumastos, makauwi lang. Pero wag kayo dapat magre-reklamo kasi kayo mismo, tinanggap nyo yung ganyong sitwasyon. Okay? Kung kayo po experience, wag po kayo may inayang mag-apply sa ibang agency or same agency pero ibang amo. Kasi hindi po lahat ng amo nagbibigay ng tama. Diba? Kung iba nga nagrereklamo ng end of service, vacation leave, pati ba naman ticket, ikaw pa. Ano pa maiuwi mo sa Pilipinas? Mahal kaya ang ticket, guys. Diba? So, yun lang naman yung suggestion ko. Ituloy ko nga muna saglit ng video. Wala ng communication ng OFW sa employer. Kasi mahirapan po talaga. Hindi po na-implement yan. Diba? Mamaya sinasaktan o tatakutin. Hindi po ibibigay. Mas maganda mapupush yung agency. Sa agency na kukunin. Kasi nandun na binayaran sila ng employer eh. Okay, sa ayaw at gusto. Kasi pwede kasing kung hindi bigay ng agency, kung nang saang bansa ka, pwede sa Pilipinas, reklamo. Ito yung sinabi ko kanina, no, na
kahit hindi na sa agency kunin, yun nga ang problema kasi baka nagsara, okay, nagpalit ng pangalan, naku, lalo na ang agency ko magbibigay. Okay, ito, binanggit ko lang naman month ago, itong video na ito. Kaya nga siningit ko kanina yung sa ano ko kanina, yung idea ko dito. Reklamo yung agency na yan. At least meron na po tayong meron tayong laban kasi ang kalaban ang nirereklamo natin is agency natin. Okay? Kung hindi magbigay dito sa abroad, okay? Ang agency po kasi natin mga idol, sa mga hindi nakakaalam, mayroon po tayong tinatawag na counterpart. Okay? Bago po tayo makarating dito sa abroad, di ba, nagpa-process tayo sa agency sa Pilipinas. Meron din po yung agency sa abroad. Sila po yung nakikipag-communicate. Yung agency dito sa abroad, siya yung nakikipag-communicate sa amo natin bago tayo pumunta. Tayo naman ang makipag-communicate sa agency sa Pilipinas. So parang ganon ang nangyayari. Okay? So tayo, may makukuha ang end of service. Pwedeng pumunta sa agency kung saan ka nag-apply, kunin mo yung end of service. Parang empleyado tayo dyan sa Pilipinas. Tandaan mo, saan ba natin kinukuha yung end of service natin? Mga benefits, di ba, sa company kung saan tayo nagtatrabaho. Same lang din dapat. So doon pa lang, wala nang karapatan o wala na dapat communication ang... Maraming nagsasabi na talagang malabo din sa agency kasi nga, bakit pa sila magbibigay ng agency? Di mawala na po sila ng kita sa atin. May point, tama po yun. Okay, may point. Sa akin naman, itong video na ito is parang idea lang naman, of course, di ba? So, yun nga, mahirap talaga sa agency, lalo na kung matatagal na. So, ang tinatanong lang kasi, kung sa gobyerno naman ikukunin, sa OWA, yung budget, saan magagaling yung budget naman? Yun po yung worst natin. So, yun po talaga nagiging problema po natin, mga OFW at employer. Pagdating sa sahod, sa benefits, wala na dapat. Wala nang pera involved. Trabaho lang. Okay? Kasi wala po. Abuti ng 6 years, 10 years, hanggang ngayon, wala pa pong end of service o benefits. Kasi sasabihin nyo lang sa inyong amo. Di ba sasabi lang ni Sir Arnel, di ba kunin nyo sa employer? Hindi po ganun, Sir Arnel. Hindi po. Madali nyo lang po kasi sabihin. Alam nyo naman yun di ba? So, i-ano nyo sa batas, i-ano nyo sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado, isulong nyo to na wala dapat communication ng employers ang OFW pagdating sa sahod o benefits. May dadagdag pa ako, yung kahit yung ATM, pwede yun. Pwede din yung ATM na galing sa agency ibigay mo sa employee. Okay? Depende sa sahod, pwedeng direkta sa sahod, hindi na yung employer magbibigay pa sa katulong. So dapat alam mo yun, every month may communication, di ba? Yung agency, every month, before magsahod yung OFW, tawagan na nila yung employer, kunin yung sahod. Di ba? Basta yun ang magiging proseso nun. Di ba? Dapat lahat ng communication related sa sahod, beneficial agency na. Kasi mahirapan po. Comment kayo, guys. Comment kayo. Wala namang problema sa akin kung cash iaabot. Di ba? Ako kasi through ATM Pwede naman yung cash. Ang problema lang kasi, minsan hindi binibigay ng mga empleyado, ng employer sa amo. O sige, next month na, wala pa ako sa ginigipit. Ginigipit pa yung katulong. Baka hindi lang katulong, baka... Ito para sa mga OFW. 'Di ba? Kasi may may control yung employer do sa katulong kasi nasa loob ng pamamahay Ano pa magagawa niyan? May nagchat-chat nga sa akin 2 months, 3 months wala pang sahod, delay So dapat dapat online na tayo Sir Arnel no? Para sa mga DMW sa OWA, online na tayo, pwedeng salary, ATM na, okay? Para yung mga OFW, katulad ko, pag binigay sa ATM ko, pwede ako mag-send sa Pilipinas, di ba? So pwede yun, hindi kaya, so basta po, ganun na yung proseso, wala na dapat communication o wala na dapat related sa employer at OFW, di ba? Nag-gets nyo ba yung mga nakikinig ngayon sa akin? Di ba? Mas maganda yung ganun. So first option, pwede ikaltas per month, isama sa sahod. Pangalawa, sa agency na lang kunin yung end of service. Dapat ganun. Doon ako agree. Pero ngayon yung sinasabi ni Sir Arnel, hindi po ako kontra sa OWA. Ayan, so final thought ko na lang siguro, ang suggestion ko na lang, hindi to about kay Sir Arnel. Saludo po kasi Sir Arnel Ignacio, OWA administrator. Ang problem lang kasi natin mga idol, no? Ako naman nasa gitna po ako ng government at saka sa mga kapwa ko ring OFW. Ang tanong kasi, kung gusto natin makuha po yung end of service, itong question mark, i-comment nyo po sa baba. Kanino kunin? Saan kunin? At kailan kunin? Di ba? So, common problem kasi talaga ng mga OFW, tuloy-tuloy po ang trabaho. 4 years, 5 years, 6 years. Hindi na po hawak ng agency yan. Ngayon, ang tanong, yung end of service, ang sagot talaga dyan sa amo. No choice, amo talaga. Diba? So, yun yung gagawa ng solution ng gobyerno natin. Sa ngayon, hindi ko pa ito, idea ko lang naman, pero hindi pa exactly na suggestion. Kasi malabo, at sa ngayon, malabo pa, magiging mandatory, okay, na maibigay yung end of service agad-agad sa ating amo, galing sa amo. Yes, 4 years po. Iba kasi, ang worry ko dito, okay lang kung mga 2 years pa kasi hindi talaga sakop sa batas yan. Paano kung mga 8 years na, 12 years na,
Kasi 12 years guys, 3 months din po nung monthly mo sahod, malaking tulong na po yan. Okay, hindi to yung sabihin hindi malaki ang issue ng end of service. Malaki po din po to, pera din po yun. Pinaghirapan mo yun eh. So yun po yung question mark hanggang ngayon. Hindi natin napupush po yung mga amo natin na maibigay. Okay, pwede kayo magreklamo. By the way, may nakakuha ng end of service dahil nagpunta sa OWA. Okay? At yung OWA, binilugan yung kontrata at binigay sa amo. Yun, nakita naman ng amo. Alam mo sinabi ng amo. Hindi daw niya alam. Hindi niya naman binasa ang kontrata nung kinuha siya. Basta na lang pumirma. So, sabi ko, ano? So, why not pumunta sa OWA? Ang question, makakapunta ka ba? Hindi ka naman pinapayagan eh. Lalo na kung magre-reklamo ka about sa kanya, ba't ka dadalhin doon? Na alam niya mapapahamak siya. Yun po yung malaking problema sa mga OFW, lalo na sa kasambahay, hindi nakakalabas. So, hindi po talaga na agad-agad makukuha yung NM service. Okay? Kasi kahit sabihin ko sa OWA kunin, saan manggagaling yung pondo? So, gusto nyo ba kakaltasan tayo every month? Di ba? Para lang sa end of service. Hindi na naman po linya nan eh. Parang tingko, hindi na obligasyon ng government para makuha yung end of service. Kasi ang end of service, doon sa empleyado kung saan ka nagtatrabaho, serbisyo eh. Parang consideration ng employer sa empleyado kasi nagserbisyo ka. Parang sa Pilipinas din yan. Okay? So, hindi ako yung sinabi ko sa uwa ko. Yes, maganda pong idea yan. So, maganda. Kung meron silang pinag-uusapan ng employer, sige, ito, after 4 years, ito, sa uwa ko kunin, ito yung magre-remit yung amo, pero medyo malabo pa eh. Okay? Sa tingin nyo, comment kayo kung may mga suggestion pa kayo. Sa tingin nyo, mapupush pa ba natin yung mga amo natin na magbibigay ng end of service? Di ba? Sa tingin nyo, para sa akin medyo mahirap. Pero sa akin walang problema. Walang problema. Yung mga nasa field, kasambahay ang ilaging unang naapektuhan. Kasi hindi nila hawak yung kontrata. Mahina. Sabihin natin iba, mahina yung ibang kasambahay. Di ba, minamaltrato, di ba, parang kontrolado na ng amo, kaya malabo sa agency makukuha yung NM service, malabo din sa OWA, hindi yan magiging batas din, para sa akin. Pero kung magiging batas yan, makakuha lang po sila ng idea kung napanood to. May suggestion lang sila na, pwede pala, no, basta ang pinakamahalaga doon, after ng serbisyo ng isang OFW, may makukuha sa OWA. Ang tanong lang, kung paano? Yun po hanggang ngayon question mark. Diba? Marami po nagsasuggest pero malabo din sa agency. Okay, sa ngayon malabo din sa OWA at MWD. Pinakasagot talaga sa amo natin. Kaya kawawa talaga. So, ang pinaka-the best, mag-ipon. Huwag aasa muna sa mga benepisyo. Okay, so dapat guys, OWA members din po kayo ha. Every 2 years, magre-renew po kayo ng inyong OWA membership kasi at least may maaasahan. Tapos maghuhulog na rin po kayo ng pang SSS. Yan din po yung pension natin ng mga OFW. Okay, yung OFW pension na ginawa kong content, medyo malabo pa rin yun. Okay, question mark pa rin. So, yun yung pinaka-the best, dalawa. OWA membership, maghulog po kayo every 2 years, mag-renew kayo, and then mag-contribute po kayo sa SS contribution, parang OFW pension na rin natin yan. Okay, yan lang yung pinaka-the best, yun yung magiging savings natin. And of course, personal savings mo, mag-ipon, okay, sa bangko o kung saan man. Okay? I hope guys nakatulong, naklaro po natin yung ating content about sa end of service. Comment po kayo kung may mga idea pa po kayo kasi napakalaking tulong po yung mga comment nyo. Kasi nagkakaroon din po ako ng idea, natuto din po ako. Okay, ako base lang sa aking mga nababasa, naririnig in 10 years kong bilang isang OFW. Just sarili ko lang naman, hindi ko masabing tama ako. Okay, just idea, opinion lang naman. May kanya-kanya po tayong idea. Okay, kung may share po kayo, why not? Go ahead, why not, di ba? So yun lang guys, kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe OFW Pinoy TV. And salamat po sa aking mga subscriber, bagong subscribers dito sa aking channel. So marami pa po tayong i-upload related po sa OFW. Don't forget, subscribe. I-click nyo po yung all, tapos para lagi po kayong update pag nag-upload ako, ikaw po yung unang makakapanood. So of course, like and i-share mo na rin to. God bless. Ingat kayo mga kapwa kong OFW. Remember this, OFW is not a lifetime job. Mag-ipon tayo. God bless and bye-bye.